Hello everyone, good morning and happy Saturday. So for today, I'll be sharing with you the 5 practical questions you should ask yourself before proceeding with your thesis proposal or title proposal. So ito ay natutunan ko sa aking methods of research. So shout out sa aking professor dyan. Ayan, thank you sir. Naman ay applicable to any research study or paper such as kunwari subject as PR2, practical research 2, capstone man yan, thesis man yan, or any research study, applicable ito. Okay, so number 1. So what is the research problem or research gap you are trying to solve? So dito, kailangan clear sa'yo kung ano yung problem na gusto mong isolve. So, paano mo makita yung problem? It's either nakikita mo siya talaga in real world or pwede namang dahil sa mga nabasa mo, lumabas itong mga problems na to or yung research gap na ito. So, dapat clear na clear sa'yo kung ano yung problema ang gusto mong solusyonan. Number 2, why is this problem important? So, ayun, very basic lang. I-assess mo lang kung ano yung importansya or kahalagahan ng problema ang gusto mong i-solve. So, pwede kasi minsan baka yun ay problema pero sa atin lang siya problema. Tayo lang nakakaisip na problema siya. While for others, hindi naman pala talaga siya problema. So, number 3, what are the current solutions to this problem? So, dapat malaman mo kung meron na ba or wala pang solusyon dun sa problemang naisip mo. So, kung wala, kailangan may mga evidences ka talaga na wala pa. And then, kung meron naman, dun mo aayusin, ayan, i-synthesize mo na kung saan makita mo ano yung kakulangan dun sa problemang iyan. And then dun na papasok yung research gap, ayan. So, syempre dapat may mga references ka lagi or mga evidences ka na maipapakita dun sa iyong paper. Ayan. So, number 4, how are you going to solve this problem? Since meron ka ng proposed na problema, may nakita kang problema, and then meron kang nakitang solution or pwede rin namang wala kang nakitang solution, paano mo ngayon susolusyonan yung problema yun? So, dito na papasok yung mga gagamitin mong consider technology, gagamitin mong methods, kung ano yung mga gusto mong palabasin para masolusyonan yung problema ang sinasabi mo. Okay, so since sa number 4, meron ka ng solution based dun sa binigay mong problem. So, for number 5, ang question dyan is, how is your solution better than the status quo? Kumbaga, ano yung kayang ibigay na solution mo? Is it cheaper? More efficient ba siya? More effective? And then kung ganun man, kailangan mapatunayan mo. Through your study, kailangan mapatunayan mo or mapakita mo na yung gagawin mong solution or i-offer mong solution is better dun sa status quo natin. And lastly guys, wala namang perfect na ways para ma-present ito. Lahat ay magkakaroon ng butas along the way na kung saan tapos na yung thesis proposal mo, ginagawa mo na, makikita mo pa rin na ay may mga ganito pa pala, may mga butas pa pala. So what you need is to of course marunong kang mag-adjust, mag-adapt kung ano man yung mga paparating na pagbabago or kung ano man yung mga nakikita mo mga new knowledge or new information na kung saan makaka-apekto dun sa study mo. So ayun, galingan na lang natin. Actually ako din ay nag-thesis ngayon and I'm on my thesis proposal. May naisip na ako pero hindi ko pa talaga siya nagagawa ng thesis proposal na pang malakasan. So good luck sa atin and have a great day everyone!